Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito kami upang ihayag ang bagong balita na panukalang proyekto. Ano nga ba ang panukalang proyekto? Ito ang katanungan na aming sasagutin. Ang panukalang proyekto sa Ingles ay project proposal. Dito isinasaad ang mga binabalak na plano na dapat gawin at budget para sa pagpapatupad ng isang proyekto na ninanais na makamit ang layunin ng malutas ng problema. Kailangan itong maging tapat na dokumento at ang pangunahing layunin ay makatulong at makalikha ng positibong pagbabago. Ayon naman kay Bartle 2011, dapat ay magbigay ng impormasyon at positibong pagtugon mula sa pinag-uukulan nito. Narito ang ilang mga halimbawa ng panukalang proyekto. Una ay bawat paaralan ay dapat magkaroon ng awareness tungkol sa recycle, reuse, reduce, or waste management. Pangalawa, pagkakaroon ng libreng Wi-Fi or internet connection para sa lahat ng mag-aaral. At pangatlo, pagkakaroon ng feeding program para sa lahat ng mga mag-aaral. Ngayon, magtutungo naman tayo sa mga bahagi ng panukalang proyekto na ihahayag ng Ginoong Kauba. Salamat sa magandang panimula at maayos na pagpapaliwanag ukol sa panukalang proyekto, China. Ang susunod na tatalakayin ay tungkol sa bahagi ng panukalang proyekto. Ano ba ang bahagi ng panukalang proyekto? Ayon kina Jeremy at Lynn Miner sa kanilang aklat na A Guide to Proposal Planning and Writing, ay may tatlong mahalagang bahagi ang panukalang proyekto. Sa paggawa ng panukalang proyekto, ang unang bahagi ay tinatawag na panimula. Dito, nakasaad dapat ang mga katwiran sa suliranin at mga layunin ng proyekto. Pangalawang bahagi naman ay ang katawan. Dito, pinapaliwanag ang mga kailangan na gawin at mga budget para sa proyekto. Ang panghuli naman ay ang konklusyon. Dito ay nilalahad ang mga benepisyong dulot ng proyekto. Dito ay maaari rin tayong maglagay ng rekomendasyon na mabibigay mo para sa mga susunod pang proyekto. Susunod, ano ang dapat bang gagawin pag magsusulat ng panukalang proyekto? Ginoong Borromeo, pasok! Ano naman ang mga dapat gawin kapag magsusulat ka ng panukalang proyekto? Una, dapat natin alamin kung bakit mahalaga ang gagawin natin na proyekto. Ikalawa, siguraduhin natin na may kapanakinabang ang gagawin natin proyekto para sa komunidad o pamayanan. At ikatlo, alamin kung ano ang kailangan upang maisagawa ang proyekto. At ang panghuli, siguraduhin na alam kung saan at kailan isasagawa ang proyekto. Salamat, Fred. Ako naman may tanong kay Pa Elnar. Ano ang mga dapat na tandaan sa paggawa ng panukalang proyekto? Base sa sinabi ni Ginoong Borromeo, ano nga ba ang dapat gawin? Ang ikauna ay dapat pag-isipan ng mabuti at pagplanuhan ang paggawa. Ang ikalawa naman ay alamin kung ano ang gagawin niyong proyekto. At ang ikatlo ay alamin kung ano nga ba ang inyong layunin sa paggawa ng proyektong ito. At ang ikaapat naman ay ang alamin gagawin sa mga pagsasagawa sa inyong proyekto. Ang ikalima naman ay ilagay sa budget ang mga mahalaga at kailangan na gagawin. Ang ika-anim naman ay ang alamin kung sino-sino ang maikinabang sa panukalang proyekto. At syempre, lagi tayo magpakatotoo. Ayon lamang lahat ng mga dapat na tandaan sa paggawa ng panukalang proyekto. At susunod naman nito ay ang mga nilalaman ng panukalang proyekto sa panimula ni Ginoong Pa Elnar. At susunod naman ay ako at ng ibang pang manguulat. Proponent ng proyekto. Ito ay tumutukoy sa tao o organisasyon na nagmumungkahi ng proyekto. Isinasaulat rito ang address, email, cellphone o telepono at lagda ng tao o organisasyon. Ang tagapagtaguyod ang proyekto at madalas na itinuturing na isa sa mga pangunahing tungkulin na tumutukoy sa konsepto at nilalaman ng isang proyekto. Kasama na ang mga tungkulin tulad ng sponsor, customer, expert. Ang tungkulin ng pagtataguyod ng proyekto ay aktibong ginagampanan sa simula pa lamang ng proyekto. Sa yugto ng pagsisimula,
Ang isang tao o organisasyon na nakatalaga sa tungkulin ito ay dapat na lumikha ng isang detalyadong paglalarawan ng proyekto at ipapakita ito sa mga stakeholder para sa pagsusuri. At habang nagsusumite ang proponent ng konsepto ng proyekto para sa pagsusuri at pag-aproba, itinuturing ang sponsor ng proyektong ito bilang isang inasitiba ng bumubuo ng mga gastos at sa gayon ay nangangailangan ng ilang pondo para sa pamumuno. Ang tagapagtaguyod ng proyekto ay walang otoridad sa pag-aproba o pagtanggi sa proyekto at walang pinansyal na interes sa mga resulta ng proyekto. Habang ang sponsor ng proyekto ay otorisadong bumoto para sa laban sa proyekto at may pinansyal na interes sa proyekto. Ikalawang hakbang sa paggawa ng isang panukalang proyekto, ang paggawa ng kaaya-ayang pamagat ng isang proyekto. Maaaring babase ang mga mambabasa sa kung gaano kagandang pakinggan ang pamagat. Ito ang magiging mukha ng iyong proyektong nais gawin. Ikatlo, kategorya ng proyekto. Ang ikatlong hakbang ay ang pagtukoy kung anong klaseng proyekto ang isasagawa. Maaaring maging pananaliksik, pagpapalimpag o fundraising, patimpalak at malikhaing pagsusulat. Kaapat, kabuuang pondong kailangan o total budget needed. Ang kabuuang pondong kailangan ay isang bahagi ng panukalang proyekto kung saan nakatala ang mga makatotohanang estimasyon ng lahat ng posibleng kailanganin at posibleng maging gastusin sa pagsasagawa at pamamalakad ng proyekto. Kalima, rasyonal ng proyekto or project rationale. Ang rasyonal ng proyekto ay isang bahagi ng panukalang proyekto kung saan ay nakatala ang kahalagahan at dahilan ng pagsisimula nitong proyektong ito at yung lawak ng lugar o sektor na makikinabang dito. Ito rin ay isang argumentong pabor sa pagpapatupad ng iminumungkahing proyekto ng iyong grupo. Sa madaling salita, inilalarawan nito ang mga isyu at problemang kinakaharap ng posibleng malutas ng proyekto kung ito ay matagumpay na maisasagawa. Description ng proyekto sa wikang Ingles ay description of the project. Ipinapaliwanag ng description ng proyekto ang mga layunin ng isang proyekto at ang mga mahalagang katangian nito, kasama na rito ang pangkalahatang ideya ng mga layunin. Halimbawa na lamang nito ay kunwaring mayroon kang proyekto ukol sa pagkakaroon ng isang hardin. Ang magiging description mo sa proyekto ay ang mga proyektong ito ay maaabutan ng mahigit 5 buwan upang ang nais mata mong pagpapaganda sa hardin ay maitutupad. Sa simpleng pangungusap na iyan ay makakabuo ka ng description ng proyekto. Isipin ito bilang isang maikling buod para sa mambabasa ng proyekto at dapat ipaalam ng iyong description ng proyekto ang iyong mga kinakailangan sa proyekto nang hindi nababahala ang mga mambabasa dahil sa napakadaming detalye ng iyong posibleng mailagay. Benepisyong dulot ng proyekto. Isa sa mga bahagi ng panukalang proyekto ang benepisyong dulot ng proyekto. Dito natin makikita ang mga benepisyong dulot nito sa atin at sa mga pamayanan. At dito din natin makikita kung sino-sino ang mga makikinabang sa proyektong gagawin. Project cost. Ang project cost ay isang bahagi ng panukalang proyekto kung saan dito makikita ang mga lahat na inaasahang gastusin sa pagkukumpleto ng proyektong gagawin. Ngayon na alam na natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa pagsulat ng panukalang proyekto, narito ang isang halimbawa ng isang panukalang proyekto na aming nakuha sa Martin's blog. Ang ikalawang bahagi, proponent ng proyekto na sina Christine Joy Kabuga at Maricar Raven Cargosa. Ang ikatlong bahagi, ang kategorya, ang proyektong pagsasaayos ng silid-aklatan ay pangangalapan ng pondong galing sa gagawing fundraising upang makalap ng sapat na pera sa proyektong ito sa tulong ng mga guro, magulang at punong guro ng paaralan. Nakasaad dito na ang kategorya ng panukalang proyekto na ito ay isang fundraising o paglilimbag. Ang sumunod naman ay ang petsa. Ang mga sumunod na petsa ay ang tinakdang araw at takbangin upang masimulan at matapos ang pagsasaayos ng lagayan ng mga libro at pagdagdag ng mga libro sa silid-aklatan. Nasa unang bahagi ng table ay ang petsa
kung saan nakasaad kung kailan ang nakatakdang araw na gagawin ang isang aksyon na karugtong na susunod na parte. At ang panghuli ng lugar o lokasyon ng gagawing aksyon. Halimbawa, unang kolon, nakalagay ang petsa na Pebrero 25 ang nakikitatumpo ng Pebrero 2018. Ang nakalagay sa kasunod ay ang pag-aaproba ng punong guro ng kanilang paaralan na naisagawa sa lugar ng kanilang paaralan na Lagro High School or LGS. Panglimang hakbang ay ang rasyonal. Ang kahalagahan ng proyektong ito ay makapagbibigay ng pakinabang sa pagkakaroon ng maayos at organisadong silid-aklatan sa Lagro High School. Pang-anim ay ang deskripsyon ng proyekto. Ang proyektong ito ay abutin ng mahigit 5 buwan upang maisakatuparan ang nais maitamang pagbabago sa silid-aklatan. Budget, kung saan nakalagay ang kanilang malilikom na pera para sa pagpapagawa ng silid-aklatan. Nakalagay dito ang kabuuan na budget na 30,000 piso. At ang panghuli ang pakinabang. Napili namin ang halimbawang ito kahit isang uri lamang ng simpleng proyekto ang nakasaad. Sapagkat mayroong magandang may dudulot ang pagsasagawa ng proyektong ito. Layo namang magsasagawa nito ang makatulong sa kanilang kamag-aral at guro. Ngayon, dito na magtatapos ang aming balita. Maraming salamat sa pakikinig.